mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Hi! Ako nga pala si Andrew San Fernando. At ako naman si Ada Quaresma. Kami ang kabataan ng bagong henerasyon. We inform, inspire, Involve and empower the Filipino youth. kabataan. Ikaw na lang ang hinihintay namin tungo sa pagbabago. Kaya tara na, Be part of Voice of the Youth Network. Ate Ada, paano ko sasabihin sa mami ko na gusto ko nang mag-shift ng course? Ate Ada, anong gagawin ko para magkasundo na kami ng ate ko? Ate Ada, paano ko malalaman kung totoo sa akin ng mga kaibigan ko? May problema ka ba? May bumabagabag ba sa iyong isip? Halika, usap tayo. Dear Ate Ada, Dear Ate Ada, payong kaibigan para sa kabataan. Dear Ate Ada, sa Youth Power Radio. Hindi lahat ng news ay bad news. Dahil sa Youth Power Radio, we inform, we inspire, we empower. Youth Power News. Youth Power News. Mga balitang para sa kabataan, hatid ng kabataan. Mga balitang nakakaganang pakinggan. Youth Power News. Kayo ay nakikinig sa Youth Power Radio. Dito lang sa DZME 1530. Youth Power Radio. Bida ka dito! Ito ang show mo, Youth Power Radio. You're tuned in to Youth Power Radio. This is your show. Be empowered, Youth Power Radio. May power ka dito! Youth Power Radio! Calling all students. The class is now on air. Youth Power Radio. Youth Power Radio. Are you a mass communication, broadcasting, or journalism student? O mahilig ka bang makipagbalitaktakan o balitaan? Here's your chance to be the next radio personality. Don't just listen, join Youth Power Radio. Let your school be a part of our show. Represent your college. Be a campus reporter, a radio drama artist, or a broadcaster. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Dito yan sa DZME 1530, ang Radyo Uno. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Powered by Voice of the Youth Network. And Creative Voices Production. You're listening to Youth Power Radio on DZME 1530 kilohertz, powered by Voice of the Youth Network. Maiba lang, di ba? Hindi na cooking show. Nanibago ka ba, Dwayne? Medyo, ayan. Pero na-miss ko kasi ito eh. Oo Kaya hindi ako nga. nanibago. Pero dahil ang oras natin ay 34 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, syempre, welcome, welcome, welcome! Isa na naman pong masaya, makulit at maingay na Sabado ng umaga. At bago ang lahat, Dwayne, gusto ko lang sabihin sa'yo Naman. na yung oras na binasa ko kanina ay hatid sa atin ng 3 top adventure. Experience the extreme and the only motorized zip lines in Asia and the only motorized team building facility in the Philippines. Mamaya medyo pag-uusapan pa natin to. Masaya dito. Only okay. at 3 top adventure. Oh, na-experience ko na siya sa Baguio. Ayun. Ako naman na-experience ko siya sa Subic many years ago. Kaya gusto ko siya ma-experience ulit. Grabe ka dun sa Ma'am many Grace. years ago. Grabe ka sa many years ago, ah. Sobra naman. Ay,
Pero syempre, ayan nga, sabi ko nga dahil Sabado na naman ang 10:30 ng umaga at alam nyo na, di ba, kung kayo'y nakikinig po dito sa DZME 1530, ang bagong Radyo 1, ay syempre maingay na naman po, masaya, magulo, makulit, at syempre pa, punong-puno ng pag-inform, inspire, involve, at empower sa kabataang Pilipino dahil ito na ang Youth Power Radio! Ayan, ako po ang inyong dakilang voice care queen. Yes, Your Majesty. Yes, magbaw ka. Dali, Naman. ulit sa ako. Charot, joke lang. Ayan. At ako po, syempre, nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. Ayan, syempre ako po ang inyong nagbabalik ang pinaka-voting yung DJ na si DJ Dwayne. Saan ka ba kasi galing? Ayan, ako po ay nanggaling sa St. Louis University of Baguio. Binabati ko lahat ng graduate 2015 ng St. Louis University of Baguio. Dalawang pinsan ko yung kasama kasi doon. Actually, na-realize ko, dapat pala makakapunta ako dyan. Nung pumunta ako ng Baguio noong January kasi may conference. Tapos nalipat sa ibang venue. So, hindi pa pala ako nakakapunta doon. Wala lang. Gusto ito yung neuro, ano diba? Neuro ELT. Oo, tama. Hindi ko makalimutan kasi hindi ko talaga maintindihan bakit ka nandun. Basta yun. At next week actually makakasama natin sila. Ayan. Yes! At syempre, bago ba tayo magtuloy-tuloy, gusto ko rin batiin ang aming mga kasamang co-host. Maya-maya makakasama natin sila. Sila DJ Jenna, DJ Carla, si DJ Andrew, tsaka RS. Hoy! Psst, hoy! Nasaan ka na? Puro pag-post na lang ang nagaganap. Oo nga. Busy-busyhan itong si RS. Naman. Friend, miss ka na namin. Paramdam din. Ayan. At syempre, unang-una sa lahat, binabati po namin ang aming poging-pogi at love the voice master of the Philippines, Sir Pochola de Leon Gonzalez. Good morning, sir, na nagtuturo. Nasaan na naman siya? Nasa Creative Voices siya ngayon dahil first day na ngayon, Dwayne, ng Voice Works batch 33. Yung first day pala namin, hindi ako aware. Mamaya, ikaw Mamaya aware na po ako, Sir Joy. Ayan. Sir Joy, good morning po. Good morning. Ayan. At see you later. The Ayan. batch, ano na yun? Batch 33. Oo. Welcome sa Creative Voice. Ito na naman tayo eh. Alam mo yung voice works na yan, dadaan lang yan. Alam mo yung tipong babatiin natin sila, welcome! Ayan, good luck sa workshop. Wala na. Ilang Sabado lang ang dadaan, parang graduation. Ilang Sabado nga ba? 8 Saturdays. 8 Saturdays lang. Hanggang end of August. Wow. Yun. Pero alam mo yun yung tipong pagtapos ng 8 Saturdays, parang gusto mo may Sabado pa ulit na susunod, may workshop pa ulit. Yung ganon. Sobrang bitin na bitin talaga siya. Anyway, ayan. At syempre pa, gusto rin natin ang dami ko nakalista. Batiin na rin natin ang happy 20th anniversary ang National Youth Commission nung Monday, nakiselebrate kami sa kanila sa bagong office nila sa West Insula Building. Ang ganda. Office ba talaga yun o hotel? Mukhang hotel, actually. Mukhang hotel. Tapos, syempre, nandun yung idol natin na si Commissioner Ding Dong Dantes at ang kanya napakagandang asawa na si Miss Marian yun pala Rivera. yung picture ni Sir Choi. Oo, National Youth Commission yun. Anniversary nila. Yun. Okay. At syempre, binabati ko na rin si Commissioner JP Peñol, si Executive Director Sherwin Taay ng National Youth Commission at si Sir Leon Flores. Nagkita kami nun sa NYC nung Monday. Ayan. Yes. Ano pa ba? Ayan. Mga personal mong pabati. Siyempre, napaka-busy mo kasi, Your Majesty. Uy! Ikaw muna. Kamustahin kita. Kamusta yung linggong nagdaan para sa'yo? Ako ang linggong nagdaan para sa akin. It's officially the school year 2015-2016 started. So, ayan, yung isang buong linggo ko ay punong-puno ng pag-a-adjust, pag-a-add drop ng mga subject at add drop. Ano ibig sabihin nun? Kasi mayroong 1 week na pinapayagan mag-adjust yung mga students ng so pwede ka pang klase. magpalit. Oo. Talaga? May ganun? So, dahil nga yung generasyon ngayon, nandito tayo sa puro pag-iwas sa professor eh. Gusto kayo, para sa mga indecisive, binibigyan namin kayo ng isang para linggo. sa mga hindi kayo decided, binibigyan kayo ng isang linggo kung balak nyo pa ba talaga mag-aral. Hindi, so ayun. So, ang nangyari sa akin is, ayun, nag-add-up, nag-change lang. Nag-ayos ako ng schedule. So, yun. Pero so far, so good. Okay, yung mga prof ko, binabati ko lahat ng mga prof ng Far Eastern University. Yun. At ang buong VOTI FEU, babalik na sila dahil may pasok na ulit. Ayan. Welcome back to school. Ayan. Ayan. Aral-aral mabuti, ha? Ayan. Wag puro COC, ha? Mga bata ngayon, puro pag COC ang nagaganap. Yung katabi ko sa klase nung isang araw, nagsi-COC talaga siyang tibay. Talaga? Hindi ko kinaya yung ganun, pero aral-aral din po. naman ano po? Yun nagagawa ng internet sa atin eh. Binabati ko ang prof ng VoiceWorks at prof din ng FEU na si Sir Danilo Mandia. Hi, Sir Danny. Mandia.
Hello po. Tapos ayun pa ba, asin pa ba, binabati ko din personally ang aking parents, mommy and daddies, na si Papa ay kasako yung nasa Asian ngayon. Ay. Asian Hospital kasi nag-stress test siya. Hi pa, tumatakbo na yun kanina pa. Social stress test sa Asian Hospital. Sagot naman ng powered by. Ang taray! Oo. Ang social naman nila, grabe. Wala lang kasi pag sinabi mo Asian Hospital, ano yan eh, hotel yan. Oo. Actually, aminin na natin. Nung mga unang, yung mga past hospital experience ko, pinakamagandang hospital talaga ang Asian. Oo. Promise. Para, Yun eh. Grabe. Pang- Kakaiba yung mga nurse nila, pang receptionist. Ay, pang flight attendant. Pang FA. So yun, binabati ko yung mommy and daddy ko, Elmer, Jing, Umali, hi pa. At yung aking kapatid na naiwan sa bahay. Ay, siya lang bakit? mag-isa dyan. Sana dinala mo dito. Ay, alam mo naman yun, di ba? Sabagay. Mahiyaing kid. Ayun, Darlene kay Umali. At binabati ko din yung nakikinig ang aking tito and tita, Tita Betty and Tito Eddie na nakikinig ngayon sa tindahan nila. Hi, tita. Hello po. Ayan. Tapos yun pa ba? Lolo't Lola all the way from Cavite and Tito, mga titos and titas all the way from Saudi Arabia. Hi, Tito Bok, Tito Elaine, Ninang Liz. Hello. Ayan, ang dami mo naman palang loyal fans, 89. Naman, Ako mga 47 lang. Wow! Gusto ko yung 47 lang. Ay, wait, may nakalimutan ako. Last tingnan na. mo, ang dami. Finally, ang Knights of Columbus Baguio. Ayan, member Yun. pala kasi yun yung lolo ko. Di ba? Hindi ako aware. Hindi ka aware? Okay, now you know. Ngayon, aware na diba? ako. O yan, ikaw naman, Ate Ada. Alam ko mas marami kasi. Hindi. Gusto ko lang sabihin, tinanong kita kanina, di ba? Kung kamusta Ikaw, kamusta ang linggo mo? Hashtag feeling artista. Oh. Hindi Hindi ko kinaya yung feeling artista. Hindi, explain ko lang. Kasi Pero nga, promise, nakita ko nga, parang ano ba? hindi naman ako yun. Siyempre sa Sir Choi, yun siya yung artistahin ako eh. Nagkaroon ba kayo Basta ng yun. network visit? Nag-ocular. Gusto ko yung nag-ocular. Hindi, biro lang. Itong nakaraang linggo kasi ay punong-puno ng ng pagbisita sa iba't ibang mga network actually. Kasi nga pinopromote namin yung Voice Care for Teachers. Ayan. Dahil, total, taga-DZME naman tayo. VoiceCarePhilippines.com kung gusto niyo po malaman ng impormasyon tungkol po sa aming workshop at sa aming libro na Voice Care for Teachers. Sabi ko nga, napaka-importante nito. Katulad natin, di ba, mga broadcasters, sa lahat ng mga tao na ang hanap buhay nila ay nagre-rely talaga sa boses, kailangan po nating matutunan kung paano alagaan yung boses. Kasi pag nawala yan, kaya ang motto namin, save your voice, save your career. Kasi wow. di ba, pag nawala yan, paano ka makakapagturo? Di ba? Lalo na especially for teachers, naranasan ko sa FEU yung mga teacher na ang tawag namin sa kanila ay sila si Rihanna at Beyonce. Dahil sila yung mga nakalapel. Ay buti sa school na pwede kasi may iba kaming teachers na nakakausap. Bawal. Parang pinagbabawal sa school nila gumamit ng mga microphone. Sa amin naman, pwede kasi yung facility is provided naman talaga with microphones and everything. Kaya lang yung ibang prof, may dala-dala talaga silang sariling lapel. So medyo nakakatawa in a way kasi nga para silang magko-concert po ba kayo? Pero pag narinig mo yung tunay na boses nila, grabe, gas-gas na parang doon mo malalaman yung years of teaching nila sa boses nila. Tama. At saka nakakalungkot para sa ating mga guro yun nga, sa tuwing naririnig nila yung tungkol sa voice care, para lagi nilang sinasabi na buti meron ng ganyan. Naman. Isipin mo, may 20 years, 10 years nagtuturo. Walang nagturo sa kanila kung paano alagaan yung boses. Kaya yun nga, voicecarephilippines.com or pwede nyo rin po kami dalawin sa Facebook, facebook.com/voicecarephilippines or Voice Care for Teachers. Ayan. At ikaw ang nag-iisang voice care queen. Wala nang iba. Ayun. Naman. At syempre, gusto ko rin po pasalamatan si Brother Bernard Factor Canyaveral at si Ma'am Elaine Fuentes. Sila yung dalawa sa mga binisita namin nitong nakaraang linggo bilang part nga ng aming papopromote. Hello po, marami pong salamat sa oras na binigay nyo sa amin. At meron ako mga personal na pabati. Syempre, babatiin ko muna yung loyal fans ko sa bahay. Mommy at Daddy ko, Lope at Imelda Quaresma. Ang ate ko na si Abigail Flores. Ang cute na cute kong baby pamangkin na si Baby Inigo. Kanina naglalakad-lakad siya, naka-walker siya, ganyan. Tapos ingay-ingay. Akala ko naglalakad na talaga siya. Medyo kinabahan ako dun. Pero malapit na. Ano na siya eh? 8 months na ba ate? 8 months na yata siya. Ayan. And of course, ang kapatid kong bunso na si Nino Quaresma at ang asawa na ate ko na si Jay Flores. At meron akong pabate. Happy birthday to my good friend Henry Alfredo Madhay. Ayan, happy birthday niya ngayon. Anong tawag dito? Sige. Enjoy your birthday celebration. Kita ulit tayo soon kasi naalala ko last time na nagkita tayo. Birthday mo last year. So, ibig sabihin, 1 year na tayo hindi nagkikita. Ano ba yan? Ganun na siya
Ganun Ano ako ba tagal. yan? Sorry naman. At syempre, binabati ko rin ito pa, isang good friend ko from one of my previous jobs. Jex Garcia Bex, I miss you. Coffee tayo sometime. Ayan. Yes. Yun ang lagay kape-kape. Ayan, may dumating tayong kasama. Ay! Parang kabut itong batang to, bigla-bigla na lang sumusulpot Kamusta eh. ka na, hindi? Ayan, magandang pagpakilala umaga ka. sa inyong lahat. Kasi alam kong rainy morning today at Oo nga. maraming baha-baha dyan, kaya nalilate. Kaya naiintindihan ko kayo, naiintindihan nyo rin sana ako. Ay, my God. Wow! May kasama pag-explain. Teka, hindi kita maiintindihan doon sa part na yun. Saan ka galing? Nasa bahay ng Saan ang bahay nyo? Sa Espanya. Oh, saan ako galing? Saan kami galing ni Ate Ada? Ganyan tayo. Oh, kita mo. Kaya hindi namin maiintindihan yan. Huwag ka na mag-explain. Hi, ako pala po si DJ Carla with a K. Para carry lang buhay. Yun, oh. Hi, Carla. Kamusta ka Hello, naman? ito nga. Muntik na ako masagasaan ng motor kanina O, di papunta sana dito. sinagasaan mo din. Sayang nga, hindi ko sinagasaan eh. Sana sinagasaan Oo, mo yung bakit? Yung motor lang ba may karapatang managasa? Wala akong dalang payong. So, naka-ano lang yung jacket ko, naka-ano lang sa ulo ko. Nakataklob, O, nakataklob lang sa ulo ko. Hindi ko pala alam na may parating na motor. Muntik na, grabe. O, so sino yung tama? Yung motor o ikaw? Uy, naka-stoplight siya ha. Yung motor kasi hindi tumitingin Oo. eh. Yung motor kasi tatawid Uy, din. oo, pero pag ingat-ingat po, totoo yun actually kasi Oo. usually yung mga motor, isa sa mga reason kung bakit may mga tao na nagmo-motor kasi ang advantage niyan, kaya mo sumingit-singit in Oo. between lanes, hindi ba? So, kumbaga, yan ang traffic beater nila. Dahil dyan, sa lahat po ng mga nagko-commute, mag-ingat-ingat po tayo dun sa mga, wag tayo basta-basta tawid ng tawid, look to the left, look to the right. Kung kunyari, bababa ka ng bus, di ba? Mm-mm. Minsan kasi ganun Oo, eh. actually, sinasabi na ngayon. Yung gilid, Oo. kung saan bababa yung bus, diba? Ay, nagbababa yung bus, usually may dumadaan doon mga motor. Mag-ingat po tayong lahat kasi po, nakakahiya po ilagay sa lapida na namatay po tayo dahil nasagasaan ng motor. Nakakahiya yun. Reason of Joke death. lang. diba? Diba? Ha? Hindi mo kakayanin yung reason of death. Biro lang. Ano na, Carla? Ayun Mga personal nga, mong since pabati. naambutan ko yung introduction, yung mga Go. introduction. Yes. Babati ka. Gusto ko, Alam mo syempre yun. babati. Alam ko talaga hinabol niya lang yung batian portion dito Ayun nga, eh. nagmadali talaga ako. Sa alis na, Oo, gano'n. kasi uuwi na to eh. Dumaan lang po ito para bumati. O, dalian mo, go. So anyway, I would like to greet my parents all the way from UAE, Fujairah, UAE, si Josie at si Dennis Relis. Hello My po. sister na nagba-badminton, nag-agawan kami sa payong kasi isa lang yung payong na gumagana. Yung parang Ganon. maayos, kaya medyo na-late Mm. ako. Si Abby natulog pa sa bahay, si Don sa bahay sa UAE. Tapos my friends, si Jazer, si RJ, at si Van, and sige. family na. Anyway, hi rin sa Dumadaog family. Hi Tita Madeline, Pete, Jonathan, at Marjorie. And also, kasama ko kahapon yung mga kaklase ko, mga kaklase sa different section kasi free section. So, minabati ko sila Drena, sila Ces, sila anong pangalan niya? Akala ko kaibigan. Ayan. Dito na po magsisimula ang pagkawala ng friendship niyo. Ay, Friendship yan, over yan, na Yan ang sukatan ng Oo. tunay na pagkakaibigan. pangalan. Ayan tayo eh. Ayun, si Pagka magkaharap, uy, friend! Oo, ganun. Ano ang pangalan mo? Uy, classmate, Oo, kaya pala ganun yung tawag mo. oo. Mm. Kasi hindi mo alam yung pangalan. Kasi Oo. we give pet names. Kaya minsan Gusto ko yung pet. Ay, di yung pet name na i-greet mo. Hi, Be! Ganun na lang. Oh, Parang napaka-generic ganun. ng pet name niya. Kahit ako, pwede mo tawagin, Oo. be. Gusto ko yung napaka-generic ng pet name niya. Yung pangkalawakan eh. Hi, be! Oh. Pag nabunggo sa FU, hi, be! Oo, di ba? Nakakaloka. Kasi ganun talaga. Anyway, so... Ayan, batian tayo ng batian dito. Para sa mga gusto makigulo sa amin, meron po kaming DZME text jock at 0998-975-1368. Again, uulitin ko po, 0998-975-1368. Ayan, at meron din kami landline, 861-6947. Ulitin ko na mabagal, 861-6947. At kung gusto nyo makita mga pagmumukha namin, Ayun, no? ang magaganda Mas gugustuhin nyo na makinig sa radyo pag ginawa nyo yun. Hindi, visit us at ustream.tv/channel/DZME-Manila. Gusto ko Again. yung pagkakabasa ni Carla nung ano. Sige, ulitin mo. Dali. Okay, once again, that is ustream.tv/channel-DZME/ ay, mali. Tingnan mo, nalito siya, di ba? Kasi minix nyo ako, hindi naman. Kaagad ako.
That's ganon. ustream.tv/channel/DZME-Manila. Ayun. Isa lang yung dash. Isa lang yung dash. Dalawang slash. Yung si Dwayne na nagsabi, madiin eh. Si Carla, very Very soft. Yup. Very corporate. Char. Gusto ko yung grabe, pag soft pala, corporate. Hindi ba ano? So ano ko, incorporate? Kalmado, ganun kasi pagkakasabi niya. So dapat pala, slow mo lang. Meron akong i-announce. Ayun tayo Alam eh. nyo ba? Hindi pa, i-announce mo pa lang na nga, eh. malalaman nyo na. Ayan, gusto ko lang sabihin na sa October ay merong napakalaking event na mangyayari para sa number 1, kabataan, at number 2, para sa mga lahat ng mga nasa larangan ng broadcasting. Wow! Ay, wait Pero, lang. Parang nabalitaan ko na to. Ito syempre ba yung... nabalitaan mo na yan. Ito ba yung pinost nun sa ano natin? Eto na nga, wala nang iba. Ayan, dahil sa October 9, 2015, mangyayari po ang kauna-unahang BroadCon 2015 or Broadcast Convention 2015. Wow. Ito po ang first ever Youth and Students Media Summit at with the theme, The Voice of the Youth in Media. Ayan. Ito po ay mangyayari sa Star Theater CCP Complex sa Pasay City. Sabi ko nga kanina sa October 9, 2015 at free admission. So, tinatawagan po namin lahat ng mga estudyante ng mga communications-related course. Broadcom, Masscom, Speechcom, Comcom. Lahat ng com. Lahat ng com. Basta lahat po ng mga communication students, libre po ito. Kaya punta na sa Star Theater on October 9. And if you want more information, please visit our social media accounts. Sa Instagram at Twitter po, hanapin nyo lang at BroadCon 2015. At sa Facebook po, BroadCon 2015. At may website po kami, broadcon2015.wix.com. Wow! Ano yung ibig sabihin ng Wix? Wix is sobrang random lang. para siyang WordPress, para siyang platform. So para siyang Weebly. Yes, exactly. Ang galing. Wix lang yung ginagamit. Wow. Ayan. At ano yung sasabihin ko? BroadCon 2015 ay hatid po sa inyo ng Voice of the Youth Network at ng Youth Media Network Philippines at ng Manila Broadcasting Company. Ayan. BroadCon 2015, October 9 na. Uy, mark your calendars na. Aha, yung mga may lakad, paki-cancel po. Wait lang, anong araw yun? Anong araw yun? Mahaba pang panahon, pwede nyo pang pwede pa kayo magpaliwanag dun sa mga kamit nyo dapat. Oo, kung may meeting kayo ngayon, tanggalin nyo na yung meeting. Ano yun? Friday yun. Friday. Oo, Marte. Dali, Yung mga may lakad, i-cancel. Pwede nyo pang pagpaliwanagan yung mga kasama nyo dapat. Ayan. Matagal-tagal pa. Matagal-tagal pa talaga yun. Ayan. At syempre, ayan, may dumating tayong kasama. Bago tayo mag-break. Napakaaga lagi kasi nito eh. Bago tayo mag-break, bumati ka muna. Bumati ka na muna, dalian mo na. Dali na! Ay, nako, yan hirap sa inyo. Mambihira ako. Hi, hello mga kaibigan, mga kamukha. Nagbabalik ang inyong cute and adorable na DJ at your service. Ay, nako, mag-ingat kayo, umuulan. Dadami na naman kayo. Buti na hindi ka dumami. Oo, kasi nakapayong ako. Ayan, buti naman. Again, at your service, DJ Andrew, mamaya makakasama ninyo ako. Ayun. Alam ko na kung bakit ayaw pa niya magsalita. Kasi iba yung gusto niyang bed. Ang arte Hindi, biro lang. Ayan, at syempre nga, tama naman si Andrew, maulan po. Actually, kanina sabi ko, minsan ginagawa ko yun pagka kunyari umuulan, tapos nasa bus ako ganyan. Sabihin ko, hindi yan. Pagbaba ko ng bus, itigil yung ulan. Ayun nga. Yes. Ginagawa ko yung palagi. Lagi kong, parang minamind over matter yung ulan. Sabi ko, pagbaba ko, dapat tumigil ka. Wow! Bet ko yun Diyos ka ba? Pwede yun na ba? Your Majesty. Iko-command ko yung mga clouds na Clouds be gone. Clouds? Humati kayo. Disappear, ganyan. Doon muna kayo. Doon, ganyan. Yes. Ako hindi ko ginagawa yun kasi pag ginagawa ko, yung lalo lumalakas. Parang nangiinis siya. Parang pag sinasabi ko, hindi pagbaba ko, titila din yan. Aba, akalain mo pagdating ko ng show, bumuhos? Sa akin, most of the time, it works. Kasi ako naman, hindi ko naman sinasabi na, tumigil yung ulan, sumikat ulit yung araw, matuyo yung lupa. Hindi naman ganon. Gusto ko yung kompleto. Tumigil yung ulan, sumikat yung araw, tatuyo ang lupa. Ang gusto ko lang naman mangyari, hindi mo basa yung payong ko. Oh my gosh. So, ganito ang gawin mo sa payong mo sa susunod, Ate Ada. Yung payong mo, patungan mo ng kapote.
Tapos, ilagay mo sa bag. Tapos pag umuulan na, yung kapote, ilagay mo lang din sa bag. Huwag mong gagawin. Hindi nga, seryoso, yun talaga yung goal ko. Yun talaga yung yun talaga yung ultimate, anong tawag dito, desire ko. Kaya ayoko na, okay, sinasabi ko na parang hindi yan, pagbaba ko ng bus, hindi umuulan. Kasi ayoko ilabas yung payong. Na-imagine ko hindi ginagamit yung payong, no? Umuulan, nahawak mo lang. Ayoko po kasi siyang mabasa. Ayun nga, ano silbi ng payong, hindi ko na-gets. Pero promise, hindi ko talaga mag-gets yung pinaglalaban mo Siyempre, dun. nandiyan siya in case of emergency. Pero hindi, ang asa ka lang. Kung pag umulan, hindi yun emergency. As much as possible, ayokong mabasa yung payong ko. Yun lang naman yung pinaglalaban ko. Bakit ba? So yun, sa mga gumagawa po ng payong, dyan nananawagan po kami ng waterproof na hindi talaga nababasa ang payong. Gusto ko yung mga 5 inches from the from the payong, tumitigil na yung basta ganyan. Pero pero ang galing pa rin ng technology. Alam mo, naka-invento ng parang tela or something, or na ata yun, hindi, solution. Na ibababad mo dun yung chemical, na ibababad mo dun yung kahit anong gamit mo, then it became waterproof. It will be literally waterproof. Yung damit, 'di ba? Normally pag nabuhusan mo yung damit, 'di ba, yung stain kakapit or absorb kasi nga cotton. Ngayon, pag nilubog mo yung damit mo dun sa solution na yon, then drain mo siya, pag nabuhusan ka, magsa-slide off lang siya. Parang water lily. Yung concept ng solution is parang water lily. So pag kinur mo yung, kunyari, yung sofa nyo, ng ganon, pag nabuhusan mo siya, yung tubig magpo-form lang. Mabibit. Tapos mapupunasan mo siya mas madali, hindi siya magsisink in dun sa sofa. Okay ang galing, kasi lalo na yung sa shoes. Yung di ba, normally yung mga tela-tela na shoes, di ba, nalulubog sa putik, gano'n. Yun, pag nalubog mo sa putik, pag angat mo, walang nangyari. Walang dumi. Talaga? Ang galing. Kaya lang iniisip ko, paano mo lalaban yun? Yun nga. Sige. Isipin niyo yun, mga ipanligo mo kaya yung solution. Kaya nga paano mo lalaban yun? Siyempre. Maging waterproof ka. Oo. Naman yun. Kaya, grabe na talaga yung technology natin. Tsaka ibig sabihin nun, marami talagang taong matalino tsaka maabilidad sa mundo. Oo, kaya kailangan ubusin na kayo. Masyado na kayo duwadejo. Hindi naman, pero kumbaga, kaya lahat ng mga, tao, di ba, i-discover nyo kung ano yung mga talents nyo. And of course, do something about it. I-share nyo yan sa mundo. Tandaan ninyo, there's a reason, kumbaga parang yung kung ano man yung talent mo at skills mo, ibig sabihin yan ang tawag dito, contribution mo to actually make the world a better place. Yes. Lalo na sa yung mga may talent dyan na natatakot lang, huwag kayong matatakot. Ba't kayo natatakot? Oo nga. Nakakaano lang dito sa Pilipinas kung sino pa yung mga silang kumanta, sila yung may confidence na umaapaw. Kung sino yung mga magagaling kumanta, sila yung mga pinagkaitan ng confidence. Siguro feeling ko lang naman yan venue. Venue lang naman yung anong tawag dito, yung kulang or yung kailangan ng halos lahat ng mga tao na may mga talent, hindi ba? Oo, isa pa yon. Lagi na sa atin sa Pilipinas, hindi ko naman nilalahat, pero pag singing contest sa atin dito, kailangan mahirap yung manalo. Kung hindi man mahirap ang mananalo, nakakatawa siya. Bakit ganun? No comment. Gusto kong gumawa ng ganong segment. Bakit ganun? No comment. Diba? Hindi, pero hindi ko alam kung mag-agree kayo. Pero ito ay personal kong obserbasyon na sa tuwing may contest, mapa-TV man o hindi, kailangan mahirap ang manalo. Kung hindi mahirap, nakakatawa siya. Hindi talented. Ganun talaga. May mga bagay na. At dahil daldal tayo ng daldal dito, 2 minuto. Oo, actually, isang minuto na. Kanina 2 pa, pagtingin ko isa na lang din. Correct. 10:50. Mali ako. Isang minuto na lang bago mag-alas 11 ng umaga. At dahil dyan, alam nyo ba, marami tayong makakausap ngayon. Oo, binigla mo nga ako. Isa-isa silang nagdatingan, hindi ko sila kilala lahat. Pag-uusapan natin social media. Pag-uusapan natin ang marketing. Ayan, pag-uusapan natin yung upcoming election. Ano nga ba yung malapit na po ang 2016 elections at ano nga ba yung bilang mamamayan yung isa sa mga tungkulin na dapat nating gampanan, ASAP. Ayan. Yes, yun para makaparticipate tayo sa darating na election next year. At syempre, pag may pag-uusapan din tayo mga libro, mga ganyan. Gusto ko nga yung sinabi sa akin kanina no boto, no reklamo. Tama.
totoo naman yun, ano? Wow. Yes, may hanas ka po ba dito, DJ Andrew? Ayan, dahil dyan, syempre, mag-break muna tayo para pagbalik natin, ay kakausapin na natin ang ating mga makakasama ngayon. Ayan, uunahin natin ang Ask Blog Watch segment natin. Pag-uusapan natin yung mga kailangang paghandaan para sa 2016 elections. Kaya, kung kayo po ay nakatutok sa amin dito sa DZME 1530, ang bagong Radyo 1, syempre kayo po ay nakikinig sa Youth Power Radio, dyan lamang po kayo at magbabalik po kami. NSO birth certificate? Isang tawag lang yan. Dial 737-1111 or log on to nsohelpline.com. Delivered in 2 to 3 days. Tawag na 737-1111. nsohelpline.com. We invite you to experience nature tripping from a breathtaking view to jungle trails comprised of platforms nestled on branches, suspension bridges, and the world's first motorized canopy tour. What we offer is more than just the peak of excitement. Learn new things, find inner peace as you go through a natural sanctuary hidden by foliage, or conquer your fear of heights. Treetop Adventure offers each one a personal journey with unforgettable memories as dense as the forest. Get high on nature at Treetop Adventure. Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. Let's dance. Time to shine. Get up and get your group into the groove. Show your dancing prowess and let them know who's the best. From Luzon, Visayas, and Mindanao. Get ready for the Philippines' best. This is Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. This is brought to you by Fontana Leisure Park, Hotel and Casino, and DZME 1530. Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. The Fontana Dance Showdown, live at the Jackman Mall, Muñoz, Quezon City, this Saturday, July 4, 2015, featuring Hood Styler, Guild of Dancer, Exodus Crew, The Original Exposed, with our judges, Miss Ira Bermudez, Paul Cabrera, and Direk Benny Andaya. The Fontana Dance Showdown at the Jackman Plaza Mall, Muñoz, Quezon City, 4 p.m. Be there. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Kayo ay nakikinig sa Youth Power Radio. Dito lang sa DZME 1530. Youth Power Radio. Bida ka dito. Ito ang show mo, Youth Power Radio. You're tuned in to Youth Power Radio. This is your show. Be empowered, Youth Power Radio. May power ka dito, Youth Power Radio. Dito pa rin sa B-side. B-side, mag-ingayo! Yo, ako si Delo at nakikinig kayo sa DZME Youth Power Radio. Ayos! Araw-araw paulit-ulit hanggang sumapit ang gabi. Hi, this is Ding Dong Dantes. You are listening to Youth Power Radio. Ay, nako mga kaibigan. O, di ba, ang lakas?
Ay, syempre, of course, mga kaibigan, nagbabalik ang inyong cute and adorable na DJ sa ilalim ng Aray! lupa. Oo. Ganyan talaga ang buhay. Nako, oras po natin sa buong kapuluan. 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Good morning sa lahat ng mga natutulog dyan. Hoy, hoy, hoy! Gumising na kayo. Ay, naku, magtatanghalian na nga lang. No? Kaya wala kayong forever. Ay, wow, grabe naman. Para tanghali lang nagising, forever agad. Oo Nakakaloka. Oo. Oy, mga kaibigan, mga kamukha, syempre, tumutok lang kayo dito sa nag-iisang show ng bayan simula 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Of course, dito lang sa Youth Power Radio. Uy, teka nga, hindi ko makita yung ano. Pakilala ka muna kaya. Oo, napakilala na ako. Ako ang lalaking pinapanap. Yes. Sablay po tayo din eh. Ako ang lalaking man of their dreams. Tapos nagising na sila. Yay! Nightmare pala. Uy, syempre makipagtawanan, kwentuhan, halakhakan at chismisan kayo. Please text us at our DZME text joke 0998-975-1368. Ulitin ko mga kamuka, 0998-975-1368. And of course, we have our landline. Meron po kami landline at 861-6947. At syempre pa, kung gusto nyo kami mapanood, ay meron din kami live streaming sa ustream.tv/channel/DZME-Manila. Uy, nako, eto na naman. At ano, sige. Hindi, gusto ko lang sabihin na pwede nyo rin po kami matagpuan sa social media, facebook.com/youthpowerradio at sa Twitter po at YouthPowerRadio. Ayan, ako, lupit talaga. At syempre, kung gusto nyo pa makita mga latest replays namin mga kaibigan, mga kamuka, pwede nyo i-check sa YouTube YouTube! Search nyo lang po Youth Power Radio at makikita nyo na po lahat ng replays na in-upload po ni Ada. Magsawa po kayo. Saka bago tayo magsimula, tuloy-tuloy tayo kasi alam mo, exciting ang pag-uusapan natin yung exciting. Spell mo nga exciting. E-G-G. Exciting. Ay nako, bago tayo tuloy-tuloy. Gusto ko lang batiin lahat na nagpapabati sa akin. Meron naman kaming text jack, cellphone ko yung tinitext nyo, pambihira kayo. Sayang po yung text jack, ina-announce po namin eh. Kayo talaga. Pero okay lang yan, alam mo, sooner or later babahain din tayo ng mga text jack. Oy, ito binabati natin si Rain Villanueva from Angono, Rizal. Of course, binabati ko rin si Justine from QC. Ito binabati ko rin ang good morning and congratulations sa cum laude. Graduate ng UP Manila. Kakasablay na lang. Ikaw na. Binabati ko si Abby Magalona. And of course, binabati ko rin si Catherine Estrada, si Stephanie Laguardia from school sa Pedro Hill. Magkakatabi kasi ang mga yan. Good morning sa inyo. Salamat sa inyong pang-aasar at salamat sa inyong pakikinig dito sa nag-iisang lakas ng kabataan, Naka ng Bebe. Ganun talaga. Ada. Naku, 1 taon na lang. Ano? 1 taon na lang. Di 2016 na. Talaga. Talaga ba? Talaga? Siyempre, alam mo yung mga mga commercial natin, nagka-iba-iba na. Ay, oo nga. Totoo yan. Alam mo, minsan nakaka-bother, no? Tapos, wala lang. Alam mo yun, di ba? Yung yung mukha, puro na lang sila, no? Oo. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin, no? Ikaw kamukha, yan, sa mga nakikinig ngayong umaga, no? Ikaw ba ay isang individual o citizen ng Pilipinas na puro reklamo, pero hindi ka naman butante? Oo nga. Alam mo, yan ang isa sa mga yan ang isa sa problema natin sa bayan natin, 'di ba? Yung ang hilig-hilig natin na dapat may ganito, dapat may ganyan, 'di ba? At tanong, bumoto ka ba? Paray. 'Di ba? Pero totoo, lagi ko naririnig yun, kung hindi bumoto, wag magreklamo, saka, diba? alam mo, Ada, meron pa. Naku, meron pa yung mga multong butante. Ano ibig sabihin? Kasi hindi naman sila alam mo yung patay na sila, ganyan, nakakabuto pa rin. Anyari. Kakaiba, no? So, pag-uusapan natin yan, anong kahalagahan ng biometrics, no? Hindi lang pagboto. Correct. At saka ano ba yung mga bagay na kailangan natin paghandaan ngayon pa lang? Kasi hindi naman po lang natin iniintay yung May 2016. Yes. Kung talagang gusto nating mag-participate sa eleksyon, di ba? Kung gusto po nating marinig yung boses natin, di ba? Kung makapag-elect tayo ng ating susunod na mga leader sa Pilipinas, syempre, meron din tayong mga kailangan paghandaan para sa darating na eleksyon. Oy, bago natin siya i-introduce, no, narinig ko lang naman ito, no, sa isang political analyst. No, sabi nila, paano ba maghanda sa pagiging botante or paano ba maging handang botante, no? Ang sinabi niya, hindi ka naman dapat maghahanda on the
spot. Dapat before the election ay marunong ka na, handa ka na, kinilatis mo na yung mga politiko na dapat mong iboto. Hindi yung binigyan ka lang ng 500 sa chicken na may kanin, iboboto mo. At saka hindi po yan loto na paghawak nyo ng ticket, saka nyo lang pipiliin kung ano yung mga number. Sabi nga, Hindi po yan lucky pick. Nalito nga, sabi niya, Ganon. akala ko multiple choice. Ay, nako. Hindi ba? Ganun. Siyempre, pag-iisipan mo muna bago mo makita yung listahan, di ba? Hindi lang parang sino kaya? Hindi pipikit ka tapos kung kanino maturo yung ballpen. Huwag ganun. Oo nga, yan. Hirap sa inyo. Tapos reklamo kayo kapag mahirap bansa natin. Huwag ganun. Huwag yung sisihin yung mga binoto nyo. Kayo Iba to. Kayo buboto-boto Iba yun. Huwag na nga natin patagalin. Introduce mo ng wait lang. Bibigyan ko muna ng adjective yan. Very beautiful, very gorgeous, very alluring, with tantalizing eyes, with shimmering. Mga napapalibre. Ayan. Siyempre po para sa ating Ask Blog Watch segment, kasama po natin si Miss Jane. Uy, Matiao. Good morning, Ma'am Jane. Hello everybody, lahat ng mga nakikinig. Oy, one half lang ako ngayon. Wala yung aking other half. Para nasa Namimiss ko tuloy yung partner ko. Parang nasa Macau naman siya. Ma'am, hindi kami sinama. Okay lang naman po. Mumura lang naman ang pagkain dun. Oo nga, di ba? Hello, good morning kay Ma'am Noemi. Hello Yes, po. kung naririnig ba niya, siguro sa live stream. Yes. Si Ma'am Noemi. Ay, naku ma'am. Ito, pag-uusapan natin ngayon, pagiging botante o sige, voter and biometrics. Naku, bakit ba siya interesadong pag-usapan ngayon pa lang? The fact na this year is 2015 and the election is 2016 pa naman. Yes, oo. Kasi, actually, kaya importante ang biometrics ngayon dahil sinabi ng COMELEC, pag walang biometrics, hindi pwedeng bumoto. Yeah, Kahit na bumoto ka na in the past. Naku. So, kailangan talaga yung biometrics. Ngayon, para dun sa mga nagtatanong, ano ba yung biometrics? Yan, biometrics. So, anong kukunin sa'yo? Kailangan pumunta kayo ng either COMELEC or sa ngayon may mga malls. Babasahin natin mamaya yung schedule ng malls. Sige po. Pero may mga malls na ngayon na kung saan pwede kayong magrehistro. So, hindi na kailangang, you don't have to go out of your way. Yes. Okay. Pero ang biometrics, 3 ang kukunin sa'yo. Ay, naku, ano kaya yung pera? Picture mo. Picture. Oo, sa camera nila. Yes po. Yung iyong digital signature. Yes. At saka, nako, nawala tuloy yung aking ano. So, picture. Digital signature. Yeah. Digital signature at may isa pa. Ano kaya yun? Alamin natin yan. Information ba? Oo, tatlo yan. Fingerprint. Fingerprint. Ano rin yan? Captured rin yan sa electronic. Electronic. Yes. Oo, hindi na yan yung may stampad. Opo, Yes. tama. Oo, Tapos na bebenta ka ng 10 pesos na wet tissue. Ay, sa iba pala yun. Sorry po. So, yun lang. Yung 3 yun ang kailangan nila. Ngayon, may mga nagtatanong kasi ito, klaruhin natin. Hindi kailangan ng voter's ID. Oh. Kasi hindi pa available lahat. Actually, totoo po. Oo, hindi pa available. Bumalik ako para sa voter's ID ko, wala pa. Yes. So, tinanong ko yan kay Mr. James Jimenez. Hindi raw kailangan. Pero ang kailangan, yung biometrics mo nandun na sa file nila. Ayun naman pala. Kumbaga, nagpapa-update ka ng magiging mo? Yes. Or bago ito, ma'am? Nagpapa-update lang? Oo, kung kahit na bumoto ka na in the past or bagong voter, kailangan meron silang biometrics mo. Tama. And all you have to do is you have to bring your, what do you call this, an ID. Valid ID. To prove who you are, Yes. at saka yung current address mo. Yes. Saka balita ko rin dito, humingi ng spokesperson ng COMELEC, humingi sila ng pangunawa. For the past, kasi yung mga yung kumuha ng voter's ID ng mga 2004 pababa hanggang 2011, ayan yung natagalan talaga. Pero as per the spokesperson, quote and unquote, sabi niya 2 years ang pinaka-maximum na para makuha mo. Simula ngayon, 2 years ang pinaka-maximum para makuha mo yung voter's ID mo. Simula ngayon. Pero humingi sila ng pangunawa dahil nga naman marami tayo. Ang tagal na nung iba. Oo, yes. Tama. Ayun. So ito man, balik tayo sa biometrics. So, ano ba? Sige, para sa kapakanan ng mga nakikinig. Bakit ko kailangan, no biometrics, no boto? Ano po ba talaga yung silbi? Parang, Yes. bakit tayo nagka-transition into yung sa biometrics na system po para sa darating na election? Yes. Okay, kasi iyan ang identity mo talaga. Dati kasi kung mapansin nyo, lalo yung mga nabumoto na dati. Yes. Minsan hindi ka na hinihinga ng ID eh. Tama po. So pag sinabi mo, ako si ganito,
papayagan ka na, oo, naniniwala na sila. And that allows people to be flying voters. Kasi pwede mo banggitin yung pangalan ng kapitbahay mo o kahit yung kamag-anak mo dun sa pwede ka nang bumoto. Hindi ka hihinga ng ID. So ngayon, may basis talaga to prove na ikaw yun. Aba, kaya pala sabi ko ako si Dingdong Dantes, ayaw ako kaya. Kasi naman din. Ay, eto lang. Kahit iskan yung mukha mo. Eto, I have a question po, no, ma'am. Say for example, ako ay nakatira sa dulong-dulong bahagi ng Pilipinas. Ako ay nakatira sa Kwali Island. Ganyan. Hindi na nga kilala sa sobrang layo. Paano po kung makakapag-biometrics or meron po bang ways ang COMELEC to address our rural, yung mga remote rural areas talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin nila in terms of going to the people. Pero yung pinakamalapit nila na local COMELEC office, yun ang merong ability to capture their biometrics. Yes. Naku, mahalaga rin siguro dito, no, ipaunawa natin aside from biometrics, ang rights of the voters. The rights. Yes. How important. Yes, saka education, di ba? Kasi ang minsan, ewan ko ha, may mga iba, ano ba ang mga dahilan kung bakit hindi bumoboto ang kabataan? O yung iba ha, yung iba. Gusto mo ma'am real talk? Real talk? Gusto kayo real talk? Kasi po hindi, joke lang. Ito, isa ako sa mga siguro masasabi ko, no? Isa sa mga rason siguro na pwede natin makita dahil hindi nila nakikita yung development na nangyayari sa Pilipinas. Kumbaga, sasabihin ng gobyerno o sasabihin ng bansa natin o kinatawan ng bansa natin, may development pero hindi natatamasa ng mga individual na Pilipino. Kaya parang nakakawala ng gana. Siguro isa yun sa mga rason kung bakit hindi bumoboto. Pangalawa, nakikita nila yung sitwasyon ng politika natin ngayon na puro mga corrupt naman, puro naman mga sila-sila lang din, magkakamag-anak. Hindi na lang kung boboto, ganun. O yung iba, tinatamad lang talaga. Apathy, parang ganun, Apathy, yan. Tama. Ikaw ba, Ada? Ay, hindi. Ako kasi parang naiisip ko dyan. Ano yan ano bang tawag dito? Parang cycle yan Cycle. Hindi ba? Kumbaga, sabihin na natin, yung mga kabataan ngayon, siguro nakikita lang nila or naririnig nila yung mga sentimento. Alam mo yung parang, yung mga kwento or yung mga salita that get passed down from one generation to the next. Hindi ba? Kasi hindi lang naman sila yung nagrereklamo ng ganyan Kahit yung mga older generation, older people, bakit pa ako boboto? Hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. Hindi ba? Yung ganun yung, hanggang ngayon, hindi pa rin naman maayos yung mga keme. Di ba? Yung And syempre, napapass down yan. Kumbaga, ano ba yung tawag? Basta may tawag doon, may ripple effect. Ripple effect. Oo, di ba? Kumbaga, parang, may ganun na tayong mindset kasi. Kaya parang feeling natin, wala nang, parang ano pang saysay na bumoto ka, hindi ba? Ayun yung mga nakikita namin. Yeah, actually kasi ganito, kung ang mindset kasi natin na isa lang naman ako Oo nga. 'Di ba? Ano ba naman ang epekto ng isang boto? Yan din minsan ang naiisip ng mga nagbebenta ng boto. Yung bang yun nga yung sabi mo, yung 500 plus chicken and rice. 'Di ba? Parang para makakain ako ngayon, wala effect naman yung aking yung boto ko. Yan ang pag-iisip ng isang, if you're thinking na ikaw lang mag-isa. Pero isipin mo, kung 1 milyon tayo na mag-iisip ng ganyan. O hindi ba? Malaking epekto. So, kailangan nating isipin yung bigger picture, hindi yung tayo lang. Kasi kung lahat tayo nag-iisip ng ganyan, talagang walang mangyayari. So, alam mo yan din yung yung sinasabi nilang parang walang effect. Kung nung una kasi ganun din kami na parang nung tinayo namin yung Blog Watch, ano bang epekto natin? 'Di ba? Tayo lang, iilan lang naman kami, wala pa kaming 20. So, anong pwede nating gawin? Pero based on our 5 years of experience, nakita na namin na if you are constantly pushing for change, may mangyayari at may mangyayari. Tama. Katulad nung yung ginawa namin sa Apple Watch. O, di ba? Kumalat. Mas konti na ngayon yung nag-e-Apple kasi nga, ang dami nang nagbabantay So, yun din ang kailangan natin dito. Kailangan natin i-exercise yung right to vote natin. Itong right to vote natin, equalizer kasi to. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, iisa lang ang boto mo. Totoo yan. Ay, gusto ko yun. Kahit presidente ka pa, pupunta ka talaga dun sa lugar mo. At saka one lang ang vote mo. Yes. Ang bottom line, yung boto mo, ang count lang niya isa. Hindi Isa pwede, lang. ay kasi ito, mayaman to 10 yan. Walang ganon. Hindi siya point system. Uy, pero yung mga mayayaman yun, ganyan. Wala akong binabonggit pero sinabi ko lang, diba? Marami
marami silang galamay, kumbaga. Ay, anyway, alam mo, tama, I would like to agree sa sinabi ni Ma'am, no? Kasi ang nangyayari ngayon, pinapangakuan tayo ng mga politiko, no? Lahat to. Wala tayong inaano kung saan siyang government unit, no? Pinapangakuan tayo na kapag binoto nyo ako, bubusugin ko kayo for a day. Tapos ako na bahala, sarili ko naman bubusugin ko for 4 years. Diba? Ganun yung nangyayari kasi ngayon. Simply because we don't have the right education about being a voter. Diba? Tama sinabi ni Ma'am. Sa tingin mo, isa ka lang, kaya mukhang walang kwenta yung boto mo. Pero isipin mo kung lahat ng tao may alam, may pakialam. Correct. Diba? Politiko matatakot. Oo, diba? totoo. Niligawan niya pa yun. Hoy, sige na, boto niyo na ako. Hindi, tsaka siguro, parang kung gano'n ang ano natin, kung i-change natin yung mindset natin, mismo yung mga politiko will actually rethink kung paano nila kinakampanya yung sarili nila. Yes. Meaning, Exactly. ang ipe-present ko talaga ay yung platform ko para mapabuti Yes. yung bansa. Hindi lang yung basta para makuha ko yung boto. Yes. Diba? Hindi ba yung dating gawi, may slogan, may Yeah. jingle? Oy, oo nga. Oo, Totoo ganon. yan. So, meron dyan, magsabi, ako ay mahirap, katulad nyo. Nag-swimming ka na ba? Oo. Sa dagat ng Sa ano? dagat ng ano? Sa dagat ng shell. Shells. Pupunta sa palengke, pero never in their life na nagpupunta ng palengke. Pero tuwing eleksyon, nasa palengke. Ay, totoo yan. Oh, yan. Nakikipagkamay pa. Oo. Sine-check pa yung isda. Tapos, gigisingin ka sa umaga ng mga umiikot-ikot na jeep na tumutugtog ng jingle nila. Kung ano yung kantang uso Oo. nung time na yan. Mga Pero ganyan. kasi wala tayong ginagawa noon. Ngayon, pag ang ginawa ng mga taong bayan ay magtatanong kung ano talaga ang plataforma nila, ano ba talaga ang balak nyo dito sa ating bansa pag Tama. na-elect kayo, mapipilitan silang gumawa talaga ng vision for the Yes. country. Yan ang kailangan natin eh. Tayo mismo, kailangan yan ang mga tinatanong natin sa kanila. Yes. Kasi kung pababayaan lang natin yung mga commercials na yan, yung mga jingle na yan, ganun pa rin at ganun. Yes. At saka kung doon lang tayo magde-depend ng Yes. decision natin. Oh, yung diba? pinakamagandang jingle, yun ang bobotohin natin. Ayun, Ako oo. naman. Nabiktima ako niyan. Na-LSS ako dito sa jingle na to Oo. eh. Siguro maganda rin magkaroon ng ito yung kulang eh. Alam mo sa Amerika, nagkakaroon sila ng debate talaga eh. Oo. Pinapakita dito. Although, sige, sasabihin natin pwedeng manipulado kasi retorika to eh. Way of persuasion to eh. Tama. Pero makikita mo, paano kung tinanong sa'yo, anong plano mo? Hindi ka pa na-elect. Anong plano mo para sa bansa, para sa ganito or specific Correct. na problema? Doon mo makikita kapag hindi nakasagot yung politiko, Tama. mag-isip ka na. Kasi dapat ang politiko bago tumakbo yan, meron na Meron siyang ng dapat. platform. Yes. Oo. May dapat na siyang gawin. Alam niya yung gagawin niya. Hindi yung, saka na ako mag-isip pag naboto niyo na ako. Di ba? Correct. Ayun ma'am, balik tayo sa biometrics. Ito na naman, biometrics. May nabalitaan ako noon. Ito pero okay naman na, no? For the sake na makita lang natin kung ano yung effort na ginagawa ng COMELEC. Yes. Balita ko po noon may nangyaring error sa hanay ng COMELEC. Nagkaroon po ng pagka-corrupt ng file. Can you explain further more for this, ma'am? Okay, ang nabalitaan din namin yan, Yes. na may mga na-corrupt. Yes. So, lumabas sa balita na corrupted daw yung files at kailangan Yes. daw bumalik yung Ng mga tao. biometrics yan, Oo, ma'am. oo. So, syempre, kami naman, we have to listen to the side of COMELEC. So, ang Yes. ginawa ko, tinanong ko si James Jimenez, yung Yes, po. spokesperson. Sabi ko, totoo ba yun na talagang may na-corrupt? Sabi niya, ang na-corrupt lang, yung CD, kasi hindi ba, yung mga local offices, COMELEC offices sa mga probinsya, Opo. kailangan nilang isulat sa CD lahat ng biometrics, Yes. ipapadala dito sa national. So, yung pinadala nilang CD, yun ang corrupted. Opo. So, sabi ko, meron ba kayong backup? Meron naman. Opo. Meron naman silang backup. So, yung pinadalang CD lang ang na-corrupt. Pero, meron talagang mga kailangang bumalik dahil yun yung hindi na nila na-save. Pero konting-konti lang. Yes. 1,728 voters daw, according okay. to James Jimenez. So, I think in the big picture, maliit naman. Sobrang liit. Sobrang Opo. liit nun. Oo. Pero good, I would like to comment, COMELEC, no? They're doing their job to Correct. retrieve Tama naman. Yes. the biometrics. Ma'am, ito, balik tayo. Saan ba yung mga lugar? Ito, kasi Ito. isipin na naman yan, ay, biometrics, naku, dagsaan mga tao, nakakatamad. Pero katulad ng sinabi nyo, may mga malls na nag-o-open sa mga iba't ibang lugar to accommodate biometrics. Correct. Ano po at saan po ba yan? Okay, dati kasi Robinsons lang. Ngayon sumali na ang SM Malls and Uy. sa pagkaalam ko, baka ina-arrange din yung Ayala Malls. Pero yung Ayala wala pang ano. Wala pang Oo, pero sa formal, ngayon meron na tayong schedule. So actually today, Uy, meron meron. na sa SM. So, Wow, okay. pwede bang basahin? Sige po, ma'am. Okay. July 4 to 5, 2 araw, sa Glorieta, Makati District 1 and 2. Market, Taguig City ang
area na i-register. Opo. UP Town Center ang i-register QC District 3. Fairview Terraces QC District 5. That's for July 4 to 5. Okay. Yes. Sa July 4 only, Saturday today, SM North EDSA ang i-register is QC District 1, Mega Mall, Mandaluyong ang i-register, SM South Mall, Las Piñas City, SM Manila, Manila District 5. Okay. Tapos next week, meron ulit. Sa Robinsons Novaliches, ang i-register is QC District 5, Robinsons Metro East, Pasig City Districts 1 and 2, and Robinsons Manila Districts 1 to 6. Yun. Ang dami nun. Oo. Pwede siguro namin, ma'am, i-share din yung Ngayon, information sa... mahirap i-memorize lahat yun. So, Opo. ang pwede nilang gawin, kung nasa Twitter kayo, tingnan nyo na lang sa Twitter account ng Comelec, @Comelec. Ayun. Palagi silang Post. nagpo-post ng mga schedules. Ayan ha. Wala kayong dahilan. Sasabihin nyo, siksikan, amoy Spartan. Ay, nako. Nasa mall na nga eh. Pwede pagtapos ng mag-biometrics, di bumili ka ng hotdog. Di ba? Oo, diba? Huwag na umarte. Tsaka hindi matagal. Yes. Sandali lang yun. Biometrics, nako. Sandali lang yun. Isipin nyo ng panahon ni 19 kopong-kopong nung nauso yung eleksyon. Diyos ko, sketch yung mukha mo. Di ba? Ang tagal. Dugo. Ngayon, dudut-dut ka na lang ganyan. Yes. Oo. Kaya alam niyo mga kaibigan, mga kamukha, no, huwag niyo i-take advantage yung pagkakataon. Ito naman, natatamaan na naman ako. Sige. No, huwag niyo i-take advantage ang karapatan niyo bilang botante, no? Kung lahat tayo marunong mag-isip, lahat tayo may pakialam, siguradong gaganda ang buhay. Tama. Hindi lang sila ang gaganda ang buhay. Hindi, ang ano lang naman, gawin natin yung part natin, hindi ba? Kasi sabi nga natin kanina, kung hindi tayo bumoto, huwag tayo magreklamo. Pero hindi pa naman tapos yung eleksyon. Mangyayari pa lang naman yung eleksyon, hindi ba? So, meron pa tayong panahon. So, pero, tanong ko, pwede pa rin ba ako magreklamo kapag binabako-bako yung daan? Okay lang naman. Bahala ka sa buhay mo. Buhay mo yan. Ayan. Maraming salamat, Miss Jane. At ayan po ang ating Ask Blog Watch segment. Ma'am, may gusto kang batian today? Yes. Babatiin ko yung partner ko. Ay, oo nga naman. Sweet Go! naman. Kasi next week nandito na siya. Ayan. Pero reminder lang talaga, we should value that vote. Let's go make that effort kahit estudyante kayo or working. Kailangan may pakialam tayo. Tapos dadagdagan ko lang. Yes. Sure. No bayo, no boto ang slogan ng ngayon. Ang hashtag ngayon ng Comelec. No bayo, Pero no pwedeng boto. dagdagan, no bayo, no boto, no banat. Ay, gusto ko yun. Sige naman, nanahimik Tama! ako. Oo. Nanahimik ako for a while. Pagkantay ulit ako for real. Correct. Alam, tagal ko mananahimik. Yay! Natuwa daw ako. Ayan, thank you, Miss Jane. Ay, ako mga kaibigan, oras natin sa buong kapuluan. 27 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Of course, kakatapos lang natin makipag-usap kay Ma'am Jane from Blog Watch. At pinag-usapan natin ang boto at biometrics. Ako, Ada, alam mo na, nagpa-upgrade ka, nagpa-update ka na ba ng biometrics mo? Malapit na. Ay, Las Piñas, meron nga doon, no, SM South Mall. Tapos, isang tricycle lang yun sa amin. Ano ka ba? Oo nga pala, malapit ka lang pala, no? Of course, pasalamatan natin ulit si Ma'am. Oo, Ma'am Jane. Thank you po. Ayan. At syempre pa, ano ba, tuloy-tuloy na ba tayo? Magpa-break muna tayo Ay, ng ganun ba? panandalian. Oo. Sa aming pagbabalik, mga kamukha, mga kaibigan. Ayan, ito na-miss natin to segment na to. Pero kahit hindi natin makakasama si Ma'am Grace, ay meron tayong social grace ngayong araw na to. And we will talk about? Mayroong upcoming event, ang Asian Digital Marketing Expo. Tama ba? ADME. Ayan, ADME. Yun, Alright. ayan. Sa pagbabalik po ng Youth Power Radio, makakasama po natin si Sir Lance ng Tag Media. Uy, Tag Media. Yan po, dito lang sa DZME 15:30, 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami. Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. Let's dance. Time to shine. Get up and get your group into the groove. Show your dancing prowess and let them know who's the best. From Luzon, Visayas, and Mindanao. Get ready for the Philippines' best. This is Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. This is brought to you by Fontana Leisure Park, Hotel and Casino, and DZME 1530. Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown.
The Fontana Dance Showdown live at the Jackman Mall, Muñoz, Quezon City this Saturday, July 4, 2015, featuring Hood Styler, Guild of Dancer, Exodus Crew, The Original Exposed, with our judges, Miss Ira Bermudez, Paul Cabrera, and Direk Benny Andaya. The Fontana Dance Showdown at the Jackman Plaza Mall, Muñoz, Quezon City, 4 p.m. Be there. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Hi, this is Ding Dong Dantes. You are listening to Youth Power Radio. Kita pa rin sa B-side. B-side, magingayo! Yo, ako si Delo at nakikinig kayo sa DCME Youth Power Radio. Ayos! Araw-araw paulit-ulit hanggang sumapit ang gabi. Nako mga kaibigan, nagbabalik ang Youth Power Radio dito lang sa DZME 1530. Of course, kasama nyo pa rin ang inyong cute and adorable DJ sa ilalim ng lupa at your service, DJ Andrew. Of course, kasama ko pa rin mga nagagandahan, nagsiseksi, mga nagagapuhan, mga macho, mga sexy. O sige, paulit-ulit. Sige, pakilala! Ayan, sige, push mo yung cute mo, ha? Okay, ayan, nandito po ulit ako. Nagbabalik si pinakamabuting yung DJ na si DJ Dwayne at si... Ang dakilang voice care queen at ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate ng lahat ng kabataan. And of course, sa pangalan ni Sir Pocholo de Leon Gonzalez, ang vote teacher ng mga kabataan na si R.S. Mojica. And of course, ang kagandahan. Ay, nako, si Carla Relis. Parang ayaw mo. Carla with a K. Carla with a K daw yan. K. Oy, syempre mga kaibigan, kung gusto niyo po makipagkwentuhan na lakhakan, chismisan na tung ano-ano panghan, please text us at our DZME text job 0998-975-1368. Ulitin ko mga kamuka, 0998-975-1368. And of course, at meron din kaming landline at 861-6947. Again, ulitin ko, 861-6947. At ang amin pong live streaming ay matatagpuan sa ustream.tv/channels/DZME-Manila. And of course, please like our social accounts at www.facebook.com/YouthPowerRadio, and you can follow us on our Twitter at YouthPowerRadio. And of course, isearch nyo po sa YouTube Sa YouTube, mga kaibigan, ang aming replays na in-upload po ni Ada Quaresma. Buong-buo na. Makikita nyo po yan. Search nyo lang po ang Youth Power Radio. Makikita nyo po ang mga replays namin. And of course, we have our Weebly. Ayan, youthpowerradio.weebly.com. Bakit tayo nagmamadali? Diyan na ba yung taxi? Oo, ewan ko rito. Hindi ako nagmamadali. Min-maximize lang natin ang oras. Yes, gusto ko yung min-maximize mo lang yung oras, ha? Because time is brass. Ano? Para naman bago, puro na lang gold. Ang brass nangangalawang, wag ka nga. We? Oo. Akala ko sa ngipin toothbrush. Ay. Wag na, ipasok na. Uy, ngayon na pag-usapan natin, tayo ngayon ay nabubuhay sa modernong teknolohiya. Yes. Tayo ay nabubuhay sa magandang teknolohiya. At isa sa mga industriya ba yung tawag dito, pero yung isa sa mga fields na pinaka-nakikinabang sa social media at sa power ng technology ngayon ay ang marketing. Yes, at hindi ang mga ba? vlogger Kasi aminin na, well, malamang hindi nyo na naabutan to, di ba? Pero nung mga sinaunang panahon. Wow, naabutan mo? Hindi ko kinain sinauna. Panahon pa ng mga tabon, men. Charot, hindi, biro lang. Pero dati kasi, ang ating marketing, ang way natin ng pag-market ng ating mga produkto, ng mga serbisyo, papel-papel. Door to door. Hindi ba? So, at saka yung sa mga newspaper, ayan, sa mga television, sa radyo. And ngayon, dahil meron ng internet, it makes it easy for companies and organizations na ma-reach yung mga tao.
'di ba? Yes. At the comfort of their own home, from Yes. their phone, 'di ba? Yes. Yung mga isang click na lang, yung mga ganyan. Yes. Oy, nako, kahit wala yung kanyang spirito, ay yung physical niyang katauhan dito, no? Yes. Nandito naman ang kanyang presensya, no? Yes. Si Mama. Naman. Batiin na rin natin siya. Hello, good morning sa iyo, Mama Nicolas. Ma'am Grace Bondan Nicolas. Ma'am Grace, miss ka na namin. Mali-mali ako Gusto ko ng po baka punta 3 top. Tsaka na nakaparinig. At syempre nga, kasama natin from Tag Media, na syempre sa pamumuno rin yan ni Miss Grace, ang kanilang community manager na si Sir Lance Bukoy. Pag-uusapan natin ang Asia Digital Marketing Expo 2015. Actually, Andrew, medyo magiging familiar to sa'yo kasi technically, ito yung 4 labs. Tama po ba, Sir Lance? Yes. Yun Ito na yung yung 4 labs. Oo, kumbaga dati, di ba last year naalala mo, nag-host tayo ng Laguna Blogging Summit. Yes. Sa Laguna, malamang sa Laguna. Malamang. Oo, ngayon, medyo pinalawak na nila yung scope ng event. Laguna, up. Soul. Ano pa yung katabi na Laguna? Asia. Asia. Ay, oo nga, Asia na. Ano ka, ha? From Laguna, Asia agad. Ang laki nga. Oo, lumaki nga. Tapos, Hindi mo kinaya, di ba? Kung ano. Oo nga. Sige, Ganun kalaki yung nilaki ng event. Pati Laguna lang. Ngayon, Asia na, Ayan, good morning, Sir Lance. Welcome po sa Youth Power Radio. Yes, good morning, good morning. Ako rin pala, si, yun, ka-cute nyo si Lance, ang community manager ng Tag Media. Pinabati ko nga pala si Miss Grace na nanonood sa atin ngayon. Ay, good morning. Nasa Hi, Laguna ma'am. siya ngayon. Hi, ma'am. O, tingnan mo, nasa Laguna siya. Pero yung pang-expand nga ng event nila, Asia. Oo. Asia. So, eto Sir Lance, matanong ko lang po, no? What is Asia Digital Marketing Expo? No, from the word itself, Asia Digital Marketing. Oo. Yung Asia Digital Marketing Expo, ito yung pinaka-exciting bukod doon sa Broadcon, di ba? Yes. Agree ba? Agree. Yes, Oh, of before course. Hindi before ko alam mag ang Broadcon. Oh, ito muna. At saka dito kasi sa Asia Digital Marketing Expo, sinama namin lahat ng mga professional sa digital marketing. At saka hindi lang sa digital marketing, sinama na rin namin government agency like nandito yung si Secretary Mario Montejo of Department of Science and DOST. nandito. At Stig. yes, at saka pinagsama rin namin si Globe at saka si Smart nandito sa isang event. Tama. Actually, so walang kompetisyon. Ang maganda dyan is that iba't ibang industriya, iba't ibang expert. Actually, hindi lang sila expert pagdating sa kanilang mga larangan or sa kanilang mga industriya, kung hindi sa paggamit, tama po ba, Sir Lance, Yes. ng digital marketing. Actually, kasama dito si Sir Choi. nandito si Sir The Voice Master Pocholo. Gonzales. Ayan, kasama rin The siya Voice dyan sa Master. Aha. Kasi magaling siya, personal branding, guerrilla marketing. At and saka, all. di ba, mag-i-google mo, Voice Over Philippines. Oh, Ayun diba? lang lalabas. Voice over? Wala iba lalabas. Pocholo Gonzales mo. Di ba? Mamaya na natin i-promote yung isang nangyayari. Happening now, no? Ito po ba, matanong ko po, as an individual, what is the advantage of attending this kind of event, Asia Digital Marketing Expo? Dito kasi kung kunyari ako yung guest doon sa Asia Digital Marketing Expo, you are building your network kasi eh. Building your network among marketing professionals, among CEOs. Kasi ang pag-attend kasi doon, hindi lamang na yun, mag-attend ako na malalaman what is digital marketing, but to connect with if you are like in sales, you have to connect with the company na gusto mong ma-connect. Kumbaga, papalawakin mo yung range mo para kung halimbawa meron kayong future event or projects, mas madali kayo magkakakita. Oo, it's not just about the event itself but also networking. Yes. Tama. Empowering your business. Yes. Dito na lahat eh. Actually, Sir Lance, isa sa mga gusto ko itanong, no? Kasi 'di ba, sabi ko nga, Andrew, from the Laguna Blogging Summit na experience natin last year, ang nangyari is that it's one whole day filled with yung mga speakers, 'di ba? May mga nag-talk about technology, about personal branding, social media. Yes. Ngayon, pag nakikita ko yung poster nila, I think you have 20 plus. 20 na technically speakers. Pero paano po yun mapagkakasya sa isang buong araw? Actually, hindi sila sasama-sama sa isang buong araw. Bali, by panels tayo.
Panel. Okay. Panel Oo. tayo. Pwede ko bang i-mention? Sige po, sige po, go. Di kasi ako masyadong ready kaya nagdala ako ng ano. No problem. The registration kasi will start at 8 to 9 a.m. eh. Kailan po ito mangyayari nga pala? July 26. July 26. SM Aura. Ang umpisa ng ang registration po anong oras po? 8 to 9. 8 to 9. Yes, tapos mag-umpisa yung official na event na talaga natin. Mag-umpisa siya ng 9:30. And magbubukas kasi magbibigay sa atin ng welcome address si Secretary Mario Montejo. Siya yung sa DOST. And then susunod si Globe GCash, si Mr. Xavier Marzan. Siya yung CEO and President ng GCash. And then nandun din, dito na talaga mag-umpisa yung panel. Yung panel 1 kasi by set tayo panel 1 to panel 4. Ang first panel kasi natin, ito yung topic. Ang first topic natin is the future of the Philippines digital economy and positioning the Philippines as a gateway from east to west and west to east. Dito kasi per panel may moderator tayo. Ang moderator namin dito, yung kasama namin sa Asia CEO, si Miss Kim Bernardo Lochin. Siya yung congresswoman dati ng Pangasinan, I think. And So, ilang panel po yan, ang ilang meron panel for the saka, whole event? ano yung pag-uusapan per panel? Ano yung mga dapat nilang abangan kumbaga sa event? Yung first panel nga, yung sinabi ko kanina lang is about the positioning the Philippines. Okay po. Sa digital marketing. Ang nandito sa first panel nandito sila Sir Chinky Tan. Opo. Siya yung book author. Kumbaga meron rin tayong iba't ibang mga speakers. Oo, Ayun. iba't speakers. Napaka-interactive nito eh. Napaka-buhay na buhay. Hanggang anong oras po magtatagal tong Asia Digital Marketing Expo? Magtatagal siya hanggang 6 p.m. So ang start natin mga kaibigan sa lahat ng nakikinig on July 26, SMX Aura. Tama po ba? Yan ay magsisimula po tayo registration. Pumunta na po kayo 8 to 9 a.m. Sir, matanong ko lang, Sir Lance, meron po ba tayong pre-registration? Or since we're in the technology, magandang technology natin, meron na po bang pre-registration? Pwede nilang hanapin online para po makapag-register? Sige Pwede po. nilang hanapin online. Type lang nila sa website is Asia Digital Marketing Expo. Lalabas yun, siya lang mag-isa. Nandun how to register. Yes, and nandun din, makikita rin siguro ng mga listeners natin, kapag binisita nila ito yung mga pag-uusapan dito sa yung panel, tsaka yung mga panelists. Yes, i-check nyo na lang doon mga kaibigan. Of course, sir, sige, invite natin lahat ng mga tagapakinig natin na ito, tangkilikin natin yung sariling atin. Saka, kumbaga, hindi lang ito normal na event. This is a event na maraming kilalang tao, personalidad ang pupunta. Go, invite our listeners. Yes, everyone. Please join us dito sa Asia Digital Marketing Expo 2015. Marami kayong matututunan. Dinala namin dito si Twitter, si Viber. Si Twitter, magagaling pa siya sa Singapore. Si Miss Tina Pang yun. And then, marami kayong matututunan talaga from tourism, from local business, from traditional business, online business. Sinama namin sa isang lugar para sa mga marketing specialist natin. Yan, specialist sa mga Pilipino. Yes, sa mga Filipino. Alright, thank you Sir Lance Bukoy. Again mga kaibigan, sa mga kamukha ko dyan, sa mga nakikinig, sa mga gising na dyan on July 26, Asia Digital Marketing Expo happening at SMX Aura, mga kaibigan. Puntahan nyo. And of course, check nyo. Ano po ulit yung website na pupuntahan nila? Check us out at Asia Digital Marketing Expo. Nandun po lahat ng information. Okay. Thank you so much, Sir Lance Bukoy, ang Community Manager ng Tag Media. Thank you. Ayan, thank you so much. And of course, mga kaibigan, tuloy-tuloy lang ang ating usapan, total, ganito ang buhay. Tuloy-tuloy na natin. From one expo to another. Ayan. Kung kanina expo, ngayon trade. Aba. Ganun, actually, parang ganun din siya. Ito naman, excited ako sa mga ganito kasi, di ba Andrew, dahil sa Voice of the Youth, marami na tayo na a-attendan ng mga expo, Totoo mga yan. seminar, mga talks, hindi ba? Yes. Pero,
ako, honestly, hindi pa ako nakakapunta ng Honestly? book fair. Book fair? Naku. Ikaw, nakapunta ka na ba sa book fair? Hindi ka man yata nababasa. Don't judge. Biro na. Ay, Just taray. love. May ganon. Oy, nako, sige na nga, welcome natin sila. Oo, mga ayan, kaibigan. tuloy-tuloy na natin ito. Makakasama natin from Prime Trade Asia, hatid po sa, ano daw? Ulat, take Sige, 2. push mo yan. Ayan, mula po sa Prime Trade Asia na maghahatid po sa atin ng 19th Philippine Academic Book Fair. Academic? Lalim, Ang di ba? Oh, lalim. ayan, natakot ka, mag-walkout ka Buti na. na lang, graduate na ako. Ayan, kasama po natin si Miss Marites Agbay at si Miss Sarah Bueno. Hello, Ayan, good good morning morning po. Mas maganda pa po kayo sa umaga. Naman, ayun. At kahit maulan, maraming salamat po sa pagpunta nyo dito, di ba? Yes. Aga-aga nila, no? Oo nga. Ito, matanong ko po, no? Sa dinami-dami ng book fair, ang dami-dami nagaganap, naku, iba't ibang, kumbaga sa kanta, iba't ibang genre rin, di ba? Ang tama. daming nagaganap na book fair. Ano po ang pinagkaiba ng, 19th Philippine Academic Book Fair? Di naman po sa pagmamalaki. Ito yung mga annual na ginaganap na book fair. Pero itong 19th Philippine Academic Book Fair, naka-focus to. Ito yung mga reference books, yung mga academicians, siya naka-focus. So, ito lang yung for July. Yes. And then September later on, invite ko pa ulit International kami na. naman. Ayan, Oo naman, international. ma'am. Okay. Oo. So, for this muna, 19th Philippine Academic Book Fair, sa July 22 na. Malapit na. lapit na. Hanggang 22 to 25. Yes, oo. Konting kembot na lang to. At malapit lang to dito. Oo. Diyan lang, oh. Nilalakad lang natin doon. Diyan lang sa tabi. Oh. Yes. 10 a.m. to 7 p.m. Mega Trade Hall 2, 5th level ng Mega Mall. Opo. Ano po ba ang makikita? Halimbawa ako ay napadaan ng ng mall na yan. Sa Mega Mega Mall, Trade. tama. Sa Mega Mall. Oo. Ano po bilang individual, ano po ang benefit neto sa akin? Bakit kailangan ko pumunta or bakit ko kailangan tignan? Bakit ako papasok doon Yes. sa expo? Ay, Kasi sa it's really exciting. Actually, we are promoting advocacy na talagang ang mga kabataan, lalo na, ay makapag, kumbaga, meron siyang mga aids for, yung mga references for them. Everything will be there na para ang makikita nila yung mga, eto nga, mga nakalist down yung mga kumpanya na kung Yes. saan may kanya-kanya silang mga libro na kinikerry. Meron pagpasok mo nung hall 2, andyan yung mga booth nila. Yes. So, andun yung kanilang mga books, mga new titles, mga references for you na mag-explore ka kung ano yung makakailanganin ng halimbawa isang estudyante. And this is also for the teachers. Kung Tama. Para mapili sila ng quality books na pwede nilang ipaaral dun sa mga estudyante. Uy, I would like to agree on that, no, Ada? Totoo yun. Kasi alam mo, yung ibang, ito hindi naman sa lahat ng guro, no, pero ito ay base sa aking obserbasyon. No, ako ay nagsasalita base lamang sa aking obserbasyon, no. Hindi naman ito putyo-putyong obserbasyon, no. Putyo-putyo. Kasi mapapansin mo sa ibang universidad o paaralan, no. Ang mga guro ay gumagamit ng kumbaga libro o nagbibigay sila ng impormasyon na hindi na akma sa panahon ngayon. Yes, diba? totoo. Diba? Nagtuturo sila, ganito gumamit niyan, ikutin mo yung CD, ganyan, tapos ikot mo yung tape, di ba? So, ang galing ng point niya kasi para, alam mo, ang matalinong teacher gumagamit ng magagandang reference for his or her teaching. Tama. Oo. Ayan, ma'am, may tanong lang po ako. May Okay. mga available din po bang e-books? Kasi nga, hindi ko sa pero sa panahon kasi ngayon, like, I experienced it, one of my professors sa FEU is using his iPad to teach. So, naka-ebook? Naka-ebook siya, may libro siya na nandun. Bali ganito, ma'am. Kumbaga, aside from books na available dito, Yes. meron po ba tayong kinikater for electronic books naman since we're using digital technology now? Yes, some of the exhibitors already have their digital edition of the books. Of their books. So, meron na siya. Kumbaga, itong Philippine Academic Book Fair, pine-present natin lahat ng options. Yes. Na para mapaganda yung sistema ng edukasyon natin. Yes. Tama. Meron din tayong nakahandang audio and video materials. Nagsisell din yung mga booksellers natin ng ganon, aside from the books. At saka nakakatuwa, pag nakita nyo yung list of exhibitors nila, so ito pong mga, sabihin na natin mga companies, mga publishing houses na to,
they cater talaga to school, mga textbook, mga reference books talaga. Yan, textbooks talaga. At saka ano siya parang tunog tunog for all ages Meron yung pambata, 'di ba? May mga Ibon Foundation, may asan na ba yun? Creative Minds, ganyan. Kumbaga, lahat ng field pwede Oo, nilang at pasukin. UST, University of Santo Tomas Publishing House, andito, UP Press, 'di ba? So, all levels talaga. Entrance is free for the Uy, expo. Yan. Wow. Pero po, simultaneous, merong mga seminars. Ayan, maganda yan. Schedule ng special events. Aside from book fair, ito po mga kaibigan, dapat yung abangan, may seminars. Sige po, you have the privilege to, ano yung si Tonair? For July 22, inorganize ng Philippine Association of the Academic or Research Librarians. And they will focus on the trends in collection management. And for July 23 and 24, inorganize to ng Prime Trade Asia. Nag-focus naman tayo sa e-learning and the K-12 system. Naku, lalo na yan. O, ito yung tinatanong mo, Dwayne, e-learning. Yes, ito dapat talaga yung i-cover natin dahil ito yung kailangan natin sa mga panahon ngayon. Tama. Na makapag-adjust din yung mga schools. To adapt. And for July 25, Data Science and Technology Corporation will share their knowledge about K-12 curriculum. Wow. Uy, very timely, no? Kasi especially ngayon, our education system applied already. The K-12 education. Hindi, alam mo, sa mga kumukontra dyan, huwag na kayo kumontra, nandyan na eh. Alam nyo, hindi kasi usually, ano yan there's still a dilemma na, ay naku, hindi pa rin ako payag. Wala, nandyan na. Oo, and then tsaka parang hindi naman question yung effectivity siguro ng K-12. Ang question dito is kung gaano ka prepared ang ating education system to adapt. Kasi di ba, paano mo sasabing ineffective? Sa ibang bansa, ginagawa din to. Di ba? Saka question din para sa akin kung what will happen for the 2 years na walang mag-enroll. Kasi actually, it's a 2-year stop. Kasi nga, para sa mga hindi po aware, 2 years po yun. Hindi po dahil lang walang first year next year, wala na. Walang first year next year. Yung susunod na taon doon, walang first year and second year. Bali, ano yan, tinakil na yan ng mga kagawaran ng edukasyon at ng Commission on Higher Education. They have their platforms naman na doon kung paano nila gagawin yung mga bagay na yan. No? Let's just leave it to them. No? Pero for sure, hindi naman po magiging, hindi naman po magiging halaman na yung mga guro natin na hindi papasukan for the next academic year. No? Still, they have their researches, they have their, alam mo yun, maraming ginagawa ang mga guro. Pwera sa pagtuturo. Exactly. It's a good time for them to pursue further education. Hindi ba? Mga action research nila. Kasi madami yan. To finish their master's degree. Correct. Exactly. Diba? Para pagdating nung time na magtuturo ulit sila, di meron na silang mas greater knowledge siguro na pwede nilang ituro sa mga estudyante. That's why we're here also to really present to them what would be the alternatives and what would be the latest innovations and latest technology and implement yung K-12 system. Actually, in our here listed, yung mga speakers namin from DepEd. We have also for the K-12 and also some of the experts like Dr. Isagani Cruz about to really how the students can engage in the new technology and also we have here some other expert also for our libraries na medyo ma-level up yung ating library. So we are calling the decision makers of our schools, colleges, and universities to take this opportunity to attend these seminars. And it would be very helpful to the schools. And for details, okay lang ba? Yes, opo. Please, we have our website, www.primetradeasia.com for them to download the registration forms. And they could also call us for details of the said seminars. Sige po, paano po, nandun na po yun sa website na binigay website ng Prime Trade Asia. Also, they can call us also kasi limited slots lang to. Inside the hall, we only have a function room na limited. So, we encourage early registration and payment kasi to guarantee their seats. Kasi dahil limited nga lang din siya. At saka kasi seminar talaga to. It's a seminar. Yung July 23, there's a certificate afterwards na binigay sa kanila. Actually, we already received registrations na from really ITs, mga CEO and presidents of the universities. And it will be very helpful for them
to really attend this. It's yung learning experience na kanilang mai-impart din doon kung saan sila nandun na institusyon. Ayan. So, 19th Philippine Academic Book Fair po. Mangyayari po yan sa July 22 to 25. Sa Mega Mula Trade. 10 a.m. to 7 p.m. sa Mega Trade Hall 2 sa SM Mega Mall po yan. Ayan. Ako, At July 23 and 24 and 25, meron po silang mga seminars. So, bisitahin nyo po primetradeasia.com para po makapag-register kayo. Yes, and for more details. Pero libre po pumunta dun sa expo, ha? Dun sa Book Expo. So, sa lahat po ng mga school administrator, mga principals, mga teachers, dalawin nyo po, makita nyo po kung ano yung mga latest na mga textbook, na mga reference books, at syempre mga digital materials na rin na pwedeng gamitin ng mga estudyante sa paaralan ngayon. Yan, ang teacher na updated. Ano? Hindi outdated. Hindi. Oy, ito totoo to kasi meron din ako na-attend na conference. Sabi nung speaker, technology will never replace teachers, sabi niya. But teachers who use technology will replace the teachers who don't. Yes, diba? that's So, yun yung moral of the story. Kung ayaw nyo mapalitan, magbasa na. brush up din po. Alright, maraming salamat po. Miss Marites and Miss Sarah of Prime Trade Asia. Also, may gusto po ba kayong batiin tao ngayon na sinabihan niyo po wala kayong choice, makinig kayo. May lang po, kumbaga tinatawag uli namin kasi it's a chance. Yung mga ating mga presidents, directors, directresses, principals of the colleges, universities, and school nationwide, this is a chance for them to upgrade din po and to learn something new. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you Again, po. Prime Trade Asia. Yan. Alright. Ako, Ada, ito na, magbasa-basa na tayo. No? Saka... Bakit mahilig talaga ako magbasa? Huwag ka mag-alala sa akin. Ako kasi... Huwag mo ko intindihin. Alam mo kasi, Ada, ako. Bilang opinion ko, pananaw ko bilang individual. No? Ang mga tao, hindi mo kailangan i-require magbasa Totoo ng naman. bagay na ayaw nila. Totoo no? naman. Ang talino ng tao ay depende sa kung anong bagay yung binabasa niya. Oo. Walang taong pag tinanong mo ng lahat ng bagay, alam niya na. Totoo. Diba? Say for example, tinanong mo ko, total broadcom ako, tinanong mo ko about medicine. Good luck. Diba? So, ang pagbabasa po ay depende mo sa hilig mo at kung ano yung kailangan mo. Correct. Pero kung ilalagay natin yung usapang libro sa usapan ng mga libro na ginagamit sa mga schools, yung mga textbook, 'di ba? Aminin natin na napaka-importante niyan para sa mga teachers kasi ito yung magiging ito yung magiging structure. Yes. Kumbaga dito manggagaling yung information na ituturo nila. Yes. Ngayon, may karamihan sa mga may yung mga hindi makaramihan pero may mga teachers ka makakausap na parang sasabihin nila kasi nga medyo outdated na yung information or di kaya para pag ginamit mo naman yung information sa libro, hindi naman interesado yung mga bata. Alam nyo po, wag nyong kasi hindi naman 100% na yung tinatawag nating by the book ang pagtuturo. Kasi po, yan? Tool nyo po yan, ang textbook. But how you execute it in the classroom, and present it in the classroom, that's a totally different story. Ayan Actually, po ay makikita nila kapag nag-avail po kayo ng Voice Care for Teachers. Yung sa inunahan mo ako sa segue ko Hindi, kasi gusto ko lang sabihin na actually magpa-participate po kami sa 19th Philippine Academic Book Fair. Kami po ni Sir Pocholo ay nandun dahil nga po ang Voice Care for Teachers na libro ay available din po dito sa book fair na magaganap sa July 22 to 25. Thank you, Miss Marites, for making that possible. Hindi, pero yun nga yung sinasabi ko na anong tawag dito, maraming strategies, maraming paraan para i-execute yung lesson sa classroom. Oo, sige na nga, sasabihin ko na yung sinabi ni Andrew, tinuturo ko namin yun sa Voice Care for Teachers workshop. Ayan. Total, kayo ba, Dwayne, sa Kakara, since nag-start na naman ang klase ngayon? Bisi-bisihan na nga daw sila. Kunyari, ito real talk to, ha? Huwag kayong plastic. Pag binato kayo sa dagat, lulutang kayo, ha? Hindi, lulubog ako. Kayo ba, nagbabasa na ba kayo ng mga bagay na makakatulong sa inyong kurso na kinukuha nyo ngayon, Broadcom? Tama ba, Broadcom? Mascom? Thesis. Binabasa mo yung thesis, wala pa nga. Pero kami thesis na introduction for thesis. So, nagbabasa ka na? Nandun na sa progress kasi yung totoo. Nabuksan na nga. Nabuksan mo na. Pinaka first page nabasa ko na. Yes. Nung nabasa ko parang nasistress na talaga. Ayan, di ba? Yan agad yung mga una mo marinig. Ikaw, Dwayne. Ako, personally, I really don't read books. We? No joke. Ever since Talaga? I was a kid,
Ako yung batang maibabalik mo sa National Bookstore yung libro ko, walang gamit, may pangalan lang. Ganon. Hindi po talaga ako nagbabasa ng libro. Pag binigyan mo ako ng libro pocketbook, hindi ko babato ko lang sa'yo. Bakit naman kasi, bakit kasi pocketbook babasahin mo? Hindi, kahit yung mga textbook, may information? Hindi talaga. Alam, paano ka natuto? Ito, okay. Hindi ako mahilig magbasa ng ganon, pero mahilig ako magbasa ng mga factual lang na books. Like yung Time Magazine. So, nagbabasa ka rin naman pala. Ang point is, nagbabasa ka. Nagbabasa ako, pero yung mga 1 to 2 liner lang. Pero yung pang isang mahaba ang libro ng mass communication, ganun. Hindi ko talaga kaya. Like, meron kaming prof, binabati ko siya is Irene Brillion. Siya yung kauna-unahang prof na nakapagpabasa sa akin ng isang sakto. Kasi pag hindi mo binasa, Pag babagsak hindi ko binasa, babagsak ako. Ayun lang. Hindi, saka may activity nung araw na yun no choice, babasahin ko talaga. Pero hindi ko talaga kaya yung ganun. Alright, nako. Ay, nako, natuwa naman tayo din sa basa-basa ng libro. Oy, again, I would like to announce na pwede pa ba sila humabol? Sino? Yung mga gusto sa workshop. Pwede pa ba? Bawal na. Puno na. Dapat alam mo yan. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Anyway, binabati natin ng good morning si Sir Pucholo de Leon Gonzalez, ang Hi, Sir Voice Choy. Master of the Philippines. Happening now as the Creative Voices. Nagkakaroon na po ng batch 33 ng VoiceWorks. Ayan. Galing po kami ni Ada batch dyan. namin yan. And, of course, naku mga kaibigan, 1 minuto na lang bago mag-alas 12. Of course, tutok lang kayo sa nag-iisang show ng bayan. Next week na naman mga kamukha. Naku, huwag nyo kaming kakalimutan kasi nakikita nyo kami sa Ustream. At ako mga kaibigan, at your service, ang pinaka-cute and adorable na DJ sa ilalim ng lupa. Once again, at your service, DJ Andrew, kasama sina ang dakilang voice care queen at ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. At ang inyong pinaka-voting na DJ na si DJ Dwayne. At ako po si DJ Carla with a K. With the K. With the K. Nako mga kaibigan, magkakitaan tayo muli next week 10:30 hanggang alas 12 dito lang sa DZME 1530. Dito lang ang Youth Power Radio. Paalam. NSO birth certificate? Isang tawag lang yan. Dial 737-1111 or log on to nsohelpline.com. Delivered in 2 to 3 days. Tawag na 737-1111. nsohelpline.com. We invite you to experience nature tripping from a breathtaking view to jungle trails comprised of platforms nestled on branches, suspension bridges, and the world's first motorized canopy tour. What we offer is more than just the peak of excitement. Learn new things, find inner peace as you go through a natural sanctuary hidden by foliage, or conquer your fear of heights. Treetop Adventure offers each one a personal journey with unforgettable memories as dense as the forest. Get high on nature at Treetop Adventure. Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. Let's dance. Time to shine. Get up and get your group into the groove. Show your dancing prowess and let them know who's the best. From Luzon, Visayas, and Mindanao. Get ready for the Philippines' best. This is Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. This is brought to you by Fontana Leisure Park, Hotel and Casino, and DZME 1530. Radio 1, 2, 3. Fontana Dance Showdown. Fontana Dance Showdown. The Fontana Dance Showdown, live at the Jackman Mall, Muñoz, Quezon City, this Saturday, July 4, 2015, featuring Hood Styler, Guild of Dancer, Exodus Crew, The Original Exposed, with our judges, Miss Ira Bermudez, Paul Cabrera, and Direct Benny Andaya. The Fontana Dance Showdown at the Jackman Plaza Mall, Muñoz, Quezon City, 4 p.m. Be there. Experience the coolest staycation at Fontana with Fontana's trending anniversary room promo. 45% discount on the rack rate plus 10 treats and delights. Promo runs from June 1 to October 15, 2015.
For inquiries, please call 045-599-5000 or visit our website www.fontana.com.ph and like our Facebook page, facebook.com/Fontana Clark. Astig ang paninindigan. Bawal issue sa pamahalaan. Mula barangay hanggang Malacanang ang pag-uusapan. Narito na ang programa Rock-a-Politics. Rock-a-Politics. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Ang komprehensibong kabuuan ng mga kaganapan, balita at issue sa mundo ng showbiz. Mga kontrobersiyang di palalagpasin, mga intrigang di sukat ang lalim, ating alamin. Showbiz Sabado. Tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dito pa rin sa himpilang kakabinang masa ang bagong DZME 1530, ang Radyo 1 Showbiz Sabado. Narito na ang mga Showbiz Insiders. Ang komprehensibong pangangalap ng showbiz balita. Mas pinalawak. Showbiz Sabado. Showbiz Sabado. Narito na ang mga Showbiz Insiders. Ang komprehensibong pangangalap ng showbiz balita. Mas pinalawak. Showbiz Sabado. Showbiz Sabado. Showbiz breakups and rivalries. Pag-uusapan natin. Showbiz Sabado. Kontrobersiya at eskandalo sa mundo ng showbiz. I-showbiz mo. Showbiz Sabado. Okay, it's 12:05 in the afternoon and welcome na naman sa ating programa, Showbiz Sabado dito sa 1530. Ay, naku, umuulan. Magandang tanghali. Ito po ang inyong lingkod, Direk Elmer de Vera, ang bata, sariwa, kaakit-akit, higit sa lahat, virgin. At kasama natin, syempre, si Ann Culitis. Hello. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Ann Culitis, ang mayor hechosera na laging nakabuka ka dahil nakasakay sa bangka. Ayan. Parang nagkabaligtad. Oo, nagkabaligtad. Kasi wala si Sian. Hindi, parating na. Parating na ba si Sian? O Sian, kung nasaan ka man ngayon, dalian mo ha. Malilate lang daw sila ng 10 minutes. Okay, sige. Malakas daw ang ulan. Naku. Buti hindi ka nabasa. Wag mo. Ay, direct ayoko mabasa. Bakit? Kasi dumadami ako. Siyempre, kasama natin dito ang ating kaibigan. At kasama ko rin sa network. Ang napakaganda. Mukhang mayaman. Yayamanin. So, mukhang papakainin tayo mamaya. Siyempre, nandito si Jewel Sico. Hello, Jewel! Hello, good afternoon, Jewel. Yan. Busy, may ginagawa. Sandali, papalit nga ako ng headset para hindi ako nabibigayahan. Yan, okay. Ano na, paano na tayo ngayon? Yung pusara natin direct para mahaba ang ating gagawin. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Alam mo ba na itong mamaya pag-usapan natin tungkol sa yung PBB Tales. Sige. Alam mo, maraming mga bali-balita yan. Tsaka yung ating pag-usapan, yung portion natin, mamaya yan, tsaka si G. Romano. Pero ngayon naman, syempre, bigay muna natin ang ating mga sariwa at kamanghamanghang mga balita. So, dako muna tayo sa ating Showbiz Chika. Reach out and talk to me. Oy, naku, Chris Aquino. Naniniwala daw may forever? O walang forever?
At kilig to the max daw itong ex-girlfriend ni Mayor Herbert Bautista nang sila'y magkasama sa show na Chris TV. Ano masasabi mo, Roger? Ann Culitis. Ha? So, si Chris naman, kahit sino'y partner sa kanya, lagi merong gimmick, no? Ito na naman si Herbert Bautista, sasama niya sa kanyang Chris TV. So, magkakaroon na naman month of July daw. Magkakaroon na naman niya na maraming, mga intriga na namang darating She's back to the max. At syempre doon sa mga gusto mapanood tayo by live stream, ito po, i-type niyo po sa inyong mga, internet. Ustream.tv/channel/DZME